May ibang lalaki sa loob ng bahay ko at hindi iyon ang asawa kong kadarating lang. Felicidad, buksan mo itong pinto, love, nandito na ako. Ang boses ni Rafael ay parang kulog na nagpabagsak sa mundong binuo namin ni Benicio sa loob ng madilim na sala. Halos tumigil ang tibok ng puso ko. Tumingin ako kay Benicio. Sa dilim nakita ko ang takot sa kaniyang mga mata, ang parehong takot na kanina lang ay nalunod sa init ng aming mga yakap. Benicio, tago-bilis. Bulong ko na parang huling hininga ko na. Nagmamadaling gumapang si Benicio patungo sa maliit na imbakan sa ilalim ng hagdan. Halos hindi siya magkasya sa sikip, pero wala kaming ibang pagpipilian. Isinara ko ang pinto ng imbakan, saktong-sakto, sa muling pagkalampag ni Rafael sa labas. Sandali lang, Rafael, naghahanap lang ako ng panali sa buhok. Sigaw ko pilit na pinapatatag ang boses kahit na ang buong katawan ko ay nanginginig sa matinding nerbiyos. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng basang-basang katawan ni Rafael. Amoy ulan siya, amoy kalsada, at amoy ng realidad na pilit kong kinalimutan nitong mga nakaraang oras. Surprise, love, na-cancel ang biyahe ko sa North dahil sa baha. Sabi ko kailangang makauwi ako dahil miss na miss ko na kayo ni Isko. Masayang sabi ni Rafael habang niyayakap ako ng mahigpit. Gusto kong sumuka. Gusto kong itulak siya palayo. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil sa haplos ng kaniyang mga kamay, nararamdaman ko ang bigat ng pagtataksil ko. Ang bawat halik na ibinibigay niya sa noo ko ay parang pasong unti-unting pumapaso sa aking balat. Bakit? Bakit hindi ka man lang tumawag? Tanong ko habang kinukuha ang tuwalya para sa kaniya. Lowbat na ako, love. At saka gusto ko talagang makita ang reaksyon mo. Pero bakit ang dilim dito, nag-brown out ba? Tanong niya habang inilalapag ang kaniyang gamit sa sofa. Muntikan na niyang madaganan ang t-shirt ni Benicio na mabilis kong isiningit sa ilalim ng unan kanina. Oo, kanina lang. Akala ko nga. Akala ko hindi na magkakaroon, kaya nag-set up ako ng kandila sa kusina. Pagsisinungaling ko. Ang totoo, pinatay namin ang ilaw para hindi kami makita ng mga kapitbahay, lalo na ni Aling Soledad na palaging nakamasid sa bintana niya. Eksakto namang bumaba si Isko mula sa itaas, nagkukuskos ng mata. Papa, nandito ka na po. Isko, halika rito anak, may dala akong Jollibee para sa iyo. Habang nagkakatuwaan ang mag-ama, sa gitna ng sala ako naman ay tila isang kriminal na naghahanap ng paraan para burahin ang mga ebidensya. Ang bawat tawa ni Isko ay parang kutsilyong sumasaksak sa konsensya ko. Paano ko nagawang dalhin ang ibang lalaki sa bahay na ito? Sa bahay kung saan kami binuo ng asawa ko ang aming mga pangarap. Naglalakad si Rafael patungo sa kusina nang bigla siyang huminto, malapit sa pintuan sa likod. Felicidad, kaninong tsinelas ito? Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nakaturo ang daliri ni Rafael sa isang pares ng lumang tsinelas na may bakas ng putik, ang tsinelas ni Benicio na naiwan niya sa pagmamadali. Iyan kay Benicio iyan. Sagot ko mabilis na nag-isip ng idadahilan. Nasira kasi ang kaudaw, ang main switch natin kanina. Pinakiusapan ko siyang tingnan kasi takot ako sa dilim. Siguro naiwan niya nung lumabas siya para kumuha ng tools sa bahay nila. Tumingin si Rafael sa switch ng ilaw pagkatapos ay muling tumingin sa akin. Ang kaniyang mga mata na dati ay puno ng tiwala, ay tila may hinahanap na kakaiba sa aking muka. Nakauwi na ba siya? Bakit parang hindi ko siya nakasalubong sa labas? Tanong ni Rafael. Baka dumaan sa kabilang iskinita. Alam mo naman ang taong iyon ayaw makaabala. Sabi ko habang pilit nang umingiti, mabuting tao talaga si Benicio. Napakaswerte natin na siya ang naging kapitbahay natin. Parang tunay ko na siyang kapatid, sabi ni Rafael habang kinukuha ang tsinelas para itabi. Sa bawat salita ni Rafael, nararamdaman ko ang pagsisisi ni Benicio
sa loob ng imbakan. Alam kong naririnig niya ang lahat. Alam kong nararamdaman niya ang parehong impyerno na kinasasadlakan ko ngayon. Sige na, love. Maligo ka na muna para hindi ka sipunin. Ako na ang mag-aayos ng pagkain natin. Sabi ko, pilit siyang itinataboy patungo sa banyo. Sandali lang, kukunin ko lang ang charger ko sa bag, sabi ni Rafael. Huminto ang mundo ko nang maglakad si Rafael patungo sa ilalim ng hagdan. Ang lugar kung saan naroon ang bag niya at kung saan ilang pulgada lang ang layo ay nagtatago ang aking kasalanan. Eksakto sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng bahay, isang tunog ang bumasag sa lahat. Bzzzt! 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 Isang cellphone ang nag-vibrate sa loob ng madilim na imbakan. Tumigil si Rafael. Lumingon siya sa pinto ng imbakan. Ang kaniyang mukha ay unti-unting nagbago mula sa pagod patungo sa matinding pagtataka. May tao ba riyan? Tanong ni Rafael. Ang boses niya ay naging malamig at mapanganib. Bzzzt! Bzzzt! Hindi tumitigil ang tawag. Alam kong boses iyon ng kamatayan para sa aming lahat. Sino ang nasa loob ng bodega, Felicidad? Bakit may naririnig akong nag-vibrate? Ang boses ni Rafael ay parang hatol ng kamatayan. Ang kaniyang kamay ay nasa hawakan na ng pinto ng imbakan, handang hilahin iyon at ilantad ang lihim na dudurog sa aming lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bawat butil ng pawis na gumagapang sa aking likuran kahit na napakalamig ng gabi. Rafael, huwag. Mabilis kong sigaw, halos mahablot ko ang braso niya. Tumingin siya sa akin gulat at puno ng pagtataka. Bakit may kung anong tunog sa loob? Baka may daga o kung anong hayop na nakapasok. Iyon, iyong lumang cellphone ni Isko. Pilit kong pagdadahilan, ang utak ko ay nagkukumahog, humanap ng lusot. Naiwan niya roon nung naglalaro siya kanina. Sira na ang alarm niyon, bigla-bigla na lang tumutunog. Hayaan mo na, kukunin ko na lang mamaya kapag nakaligo ka na. Tinitigan ako ni Rafael ng matagal. Sa loob ng ilang segundong iyon, tila huminto ang oras. Nararamdaman ko ang presensya ni Benicio sa kabilang panig ng manipis na pinto. Ang pigil niyang hininga, ang kaniyang takot na kasing tindi ng sa akin. Alam kong naririnig niya ang bawat tibok ng puso ko. Sira na pala, bakit hindi mo pa itapon, Tanol? Tanong ni Rafael. Pero salamat sa Diyos, binitawan niya ang hawakan ng pinto. Naiirita ako sa tunog. Sige na, asikasuhin mo na si Isko sa kusina. Nang maglakad siya patungo sa banyo, muntik na akong mabuwal. Napakapit ako sa sandalan ng sofa, hinihingal na parang galing sa isang mahabang takbo. Nagsimula na ang ulan sa labas, malakas at mapanglaw. Katulad ng gabing iyon, ilang buwan na ang nakalilipas nang magsimula ang lahat ng kamaliang ito. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagtulong. Naaalala ko pa nung unang araw naming lumipat dito sa Barrio San Roque. Pagod na pagod kami ni Rafael sa pagbubuhat ng mga gamit. Si Rafael, sa kaniyang pagnanais na makatipid, ay hindi kumuha ng mga kargador. At doon namin nakilala si Benicio. Siya ang unang lumapit. Bitbit ang kaniyang mga gamit sa pagtatrabaho sa pier. Tumigil siya sa tapat ng aming truck at ngumiti. Isang ngiting tapat, walang halong malisya. Kailangan niyo po ng tulong, pare? Tanong niya kay Rafael. Agad silang nagkapalagayan ng loob. Sa loob ng ilang oras, ang mabibigat naming aparador at kama ay nailagay sa ayos dahil sa lakas ni Benicio. Hinangaan ko ang kaniyang kasipagan, ang kaniyang tahimik na determinasyon. Pagkatapos ng trabaho, naupo sila ni Rafael sa balkonahe. Nag-inuman ng malamig na beer habang nagtatawanan. Mabuting tao ang isang ito, Felicidad. Sabi ni Rafael sa akin ng gabing iyon habang nakahiga kami sa bagong ayos na silid. Sa panahong ito, mahirap nang makahanap ng tunay na kaibigan.
ituring natin siyang kapamilya. At iyon ang ginawa namin. Naging Tito Ben siya ni Isko. Naging tagakumpuni siya ng aming bubong, tagapalit ng bumbilya, at tagapakinig sa mga hinaing ko tuwing wala si Rafael. Hindi ko ginustong traidorin ang asawa ko. Mahal ko si Rafael, o iyon ang palagi kong sinasabi sa sarili ko. Pero ang kaniyang pag-alis, nang ilang linggo ang kaniyang pag-uwi, na tanging pera lang ang dala, ay unti-unting pumatay sa init ng aming pagsasama. Naging isang makina si Rafael na naglalabas ng pera, nakakalimutan na ako ay isang babaeng naghahanap ng yakap, ng pakikiramay, ng mga salitang hindi tungkol sa bayarin. At si Benicio, nandoon siya. Palagi siyang nandoon. Nanay, nasaan na po iyong Jollibee? Ang boses ni Isko ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Nandyan sa mesa, anak. Kumain ka na, sabi ko habang naglalakad patungo sa kusina. Pilit na iniiwas ang tingin sa pinto ng imbakan. Narinig ko ang buhos ng tubig mula sa banyo. Naliligo na si Rafael. Ito na ang pagkakataon ko. Dahan-dahan akong lumapit sa imbakan at kumatok ng mahina, halos hindi marinig. Benicio, lumabas ka na. Ngayon na, bulong ko. Bumukas ng bahagya ang pinto. Lumabas si Benicio pawisan at namumutla. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagsisisi at kahihiyan. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Felicidad, hindi ko na kaya ito. Bulong niya, ang boses ay nanginginig. Kaibigan ko si Rafael. Pinagkatiwalaan niya ako. Huwag ngayon, Benicio. Umalis ka na bago ka pa makita ni Isko. Sabi ko, itinutulak siya patungo sa pintuan sa likod. Binuksan niya ang pinto at sinalubong ng malakas na hangin at ulan. Pero bago siya tuluyang humakbang, palabas na patigil siya. Sa kabilang dako ng bakod sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita namin ng isang anino. Isang matandang babaeng nakatayo sa kaniyang balkonahe, may hawak na payong at ang mga mata ay nakapako sa aming pintuan. Si Aling Soledad. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya kumukurap. Alam kong nakita niya ang paglabas ni Benicio mula sa bahay ko sa gitna ng gabi habang ang asawa ko ay nasa loob. Felicidad, sino ang kinakausap mo riyan sa likod? Ang boses ni Rafael ay malapit na. Galing na siya sa banyo. Napatingin ako kay Benicio at pagkatapos ay sa madilim na figura ni Aling Soledad. Ang sikretong iniingatan namin ay tila unti-unti nang tinatangay ng agos ng ulan at wala na akong magagawa para pigilan ito. Bakit nakabukas ang pinto sa likod? Sino ang tinitingnan mo sa dilim, Felicidad? Malamig ang boses ni Rafael, kasing lamig ng tubig ulang tumatalsik sa aking mukha. Mabilis kong isinara ang pinto at hinarap siya. Basang-basa pa rin ang buhok niya mula sa paligo at ang kaniyang mga mata ay tila naghahanap ng sagot sa bawat sulok ng aking pagkatao. Wala, Rafael. Sinisiguro ko lang kung nakakandado na. Sagot ko habang pinupunasan ang aking mga kamay sa tapis. Ang lakas kasi ng hangin, baka bumukas. At si Aling Soledad, bakit nakatitig siya rito sa bahay natin kahit umuulan? Tanong muli ni Rafael, sumisilip sa siwang ng bintana. Parang may nakita siyang hindi dapat makita. Kumaba ang dibdib ko. Alam mo naman ang matandang iyan, walang magawa sa buhay kundi mag-abang ng tsismis. Hayaan mo na siya. Naupo si Rafael sa hapagkainan, pinagmamasdan si Isko na masayang kumakain ng manok. Pero kahit nakangiti siya sa anak, alam kong may kung anong bagyo ring namumuo sa loob niya. Minsan, Felicidad, pakiramdam ko ay napakalayo mo, biglang sabi ni Rafael. Nandito ako sa harap mo, pero ang isip mo parang nasa ibang lugar. May problema ba tayo? Napatigil ako sa pag-aayos ng plato. Problema, gusto kong isigaw sa kanya ang lahat.
Gusto kong sabihin na ang problema ay ang mga gabing wala siya. Ang problema ay ang bawat anibersaryo at kaarawan na tanging padala sa Palawan, express lang ang natatanggap ko. Napapagod lang ako, Rafael. Ang hirap mag-isang magpalaki ng anak, mag-isang mag-ayos ng bahay, mag-isang matulog gabi-gabi. Sumbat ko pilit na ginagawang sandata ang aking kahinaan para hindi niya mahalata ang aking kasalanan. Yumuko si Rafael. Ginagawa ko naman ang lahat para sa inyo, di ba? Kaya ako nagpapakahirap sa kalsada ay para hindi kayo magutom. Para makapag-aral si Isko sa pribadong eskwelahan. Kulang pa ba ang perang ipinapadala ko? Pera. Iyan lang ang alam niya. Hindi niya alam na noong nakaraang buwan noong humagupit ang bagyo at pumasok ang tubig sa silid natin, hindi pera ang kailangan ko. Si Benicio ang umakyat sa bubong habang bumubhos ang ulan para takpan ang butas. Si Benicio ang nagtimpla sa akin ng mainit na kape nang nanginginig ako sa ginaw at takot. Si Benicio ang humawak sa kamay ko at nagsabing, "Huwag kang matakot, Felicidad. Narito ako." Sa bawat gabi na si Benicio ang kasama ko sa pagbabantay kay Isko, kapag may lagnat ito, unti-unting nabubura ang imahe ni Rafael bilang asawa. Ang mga simpleng kwentuhan tungkol sa buhay ang mga tawa sa gitna ng hirap, doon ako nahulog. Sa mga bagay na hindi nabibili ng perang ipinapadala ni Rafael. Hindi ko naman sinasabing kulang ang pera, Rafael. Malambot na ang boses ko ngayon, lumapit ako sa kanya at hinaplos ang kaniyang balikat. Sinasabi ko lang na kailangan din kita. Hinarap niya ako at hinawakan ng aking mga kamay. Alam ko, love. Kaya nga pinilit kong umuwi ngayon. Gusto kong bumawi. Bukas magsisimba tayo. Isasama natin si Benicio, total ay para na nating kapatid iyon. Halos mapatalon ako sa gulat. Si Benicio, bakit kailangang kasama siya? Kasi tinulungan niya kayo rito noong wala ako. Di ba? Sabi mo kanina inayos niya pa ang kuryente niyo. Utang natin sa kanya ang seguridad niyo rito. Paliwanag ni Rafael na may buong pagtitiwala. Hindi ako makasagot. Ang pagtitiwala ni Rafael ay parang isang mabigat na bato na nakatali sa aking leeg, dahan-dahang humihila sa akin pabababa sa ilalim ng dagat. Pagkatapos kumain, pumasok na kami sa silid. Humiga si Rafael sa tabi ko, pagod na pagod, mula sa mahabang biyahe. Agad siyang nakatulog, ang kaniyang hilik ay pumapailan lang sa tahimik na gabi. Pero ako nananatiling gising. Nakatitig sa kisame, nakikinig sa patak ng ulan. Maya-maya naramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ko sa ilalim ng unan. Isang text mula kay Benicio. Felicidad, nakauwi ako ng ligtas pero hindi ako makahinga. Nakita ako ni Aling Soledad. At ang mas masakit, nakita ko ang saya sa mukha ni Rafael nang yakapin ka niya. Hindi ko na alam kung paano siya titingnan bukas. Patawarin mo ako, pero mahal na mahal kita. Niyakap ko ang aking sarili, pilit na pinipigilan ang paghikbi para hindi magising si Rafael. Nasa gitna ako ng dalawang lalaki. Ang isa ay nagbibigay sa akin ng pangalan at kinabukasan, at ang isa naman ay nagbibigay sa akin ng buhay at init. Pero alam ko, sa bawat segundong lumilipas ang hanging ito ay magiging isang malakas na buhawi na wawasak sa lahat ng aming itinatago. At sa labas alam kong hindi pa natutulog si Aling Soledad. Naghihintay lang siya ng tamang oras para pakawalan ang kaniyang lason. Isang halik lang naman ang simula ng lahat, pero ang halik na iyon ang naging lason na pumatay sa dangal ko. Pero nakatitig ako sa likod ni Rafael na mahimbing na natutulog. Ang bawat paghinga niya ay tila sumasabay sa pintig ng aking kaba. Sa dilim ng aming silid, hindi ko maiwasang maalala ang gabing iyon, ang gabing tuluyan kaming nahulog ni Benicio sa bangin na walang balikan. Ilang buwan na ang nakalilipas kasagsagan ng habagat.
Wala si Rafael dahil kailangang mag-overtime sa pier. Ang buong baryo San Roque ay nababalot ng dilim dahil sa tindi ng bagyo. Putol ang kuryente at ang tanging liwanag ay ang bawat guhit ng kidlat sa langit. Felicidad, tao po, ayos lang ba kayo riyan? Boses iyon ni Benicio mula sa labas. Kahit malakas ang ulan, narinig ko ang kaniyang pag-aalala. Binuksan ko ang pinto at nakita ko siyang basang-basa, may hawak na flashlight at isang balumbon ng plastik. Benicio, bakit lumabas ka pa? Napakalakas ng hangin. Sigaw ko habang pinapapasok siya. Nakita kong sumasayaw na ang mga yero sa bubong, nyo baka liparin. Mahirap na baka mabasa kayo ni Isko sa loob. Sabi niya habang hinihingal. Umakakyat siya sa bubong kahit delikado. Naririnig ko ang bawat pukpok niya, ang bawat galaw niya sa itaas, habang ako naman ay yakap-yakap si Isko na natutulog sa sofa. Pagbaba niya, nanginginig siya sa ginaw. Ang kaniyang mga labi ay nangingitim na sa lamig. Heto, uminom ka muna ng mainit na kape. Sabi ko habang iniabot ang tasa. Salamat, Felicidad. Pasensya ka na kung nabulabog ko kayo. Sabi niya, hindi makatingin ng diretsyo dahil sa suot kong manipis na duster. Naupo kami sa sahig sa gitna ng sala na tanging kandila lang ang nagbibigay ng liwanag. Doon sa gitna ng dagundong ng kulog, nagsimulang bumukas ang aking puso. Pagod na ako, Benicio. Biglang sabi ko, ang mga luha ko ay nagsimulang pumatak na parang ulan sa labas. Pagod na akong mag-isa. Pagod na akong maging matapang para kay Isko, habang ang asawa ko ay parang estranghero na lang na nagpapadala ng pera. Hinawakan ni Benicio ang aking balikat. Ang kaniyang kamay ay magaspang amoy, bakal at ulan. Pero iyon ang pinakamainit na haplos na naramdaman ko sa loob ng maraming taon. Huwag mong sabihin iyan, Felicidad. Napakabuti mong asawa at ina. Nakikita ko ang lahat ng sakripisyo mo. Malambot niyang sabi. Pero sino ang nakakakita sa akin bilang babae, bilang Felicidad? Tanong ko habang humaharap sa kanya. Doon nagtagpo ang aming mga mata. Sa liwanag ng kandila, nakita ko ang pagnanasa na pilit niyang itinago sa loob ng mahabang panahon. Nakita ko rin ang takot. Pero mas nanaig ang gutom-gutom sa atensyon gutom sa pagmamahal. Dahan-dahan niyang inabot ang aking mukha, pinunasan ang aking mga luha gamit ang kaniyang hinlalaki. Ang bawat haplos niya ay parang kuryenteng gumagapang sa aking buong katawan. Hindi ko dapat gawin ito. Mali ito. Bulong ni Benicio, ang kaniyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa akin. Alam ko, tugon ko. Pero sa halip na lumayo ako, ang lalong lumapit. At doon nangyari ang unang halik. Isang halik na nagsimula sa pag-aalinlangan, pero nauwi sa isang nagbabagang pagnanasa. Sa sandaling iyon, kinalimutan ko si Rafael. Kinalimutan ko ang pagiging Mrs. Vergara. Ang tanging alam ko lang ay ang init ng katawan ni Benicio at ang pakiramdam na sa wakas may nakakakita sa akin. Bumalik ako sa kasalukuyan nang marinig kong gumalaw si Rafael sa tabi ko. Inayos niya ang kaniyang posisyon at niyakap ako mula sa likod. Felicidad, gising ka pa? Paos niyang tanong. Oo, Rafael. Hindi lang ako makatulog. Sagot ko pilit na pinatitigas ang aking boses. Salamat ha. Salamat sa paghihintay sa akin. Alam kong mahirap pero pangako, magiging maayos din ang lahat. Mahal na mahal ko kayo ni Isko. Sabi niya bago muling bumalik sa mahimbing na tulog. Napakagatlabi ako. Ang mahal kita ni Rafael ay parang lason na unti-unting pumapatay sa akin. Paano niya nasasabing maayos ang lahat kung ang puso ko ay nasa kabilang bahay lang? Kinabukasan maagang gumising si Rafael para maghanda sa pagsisimba. Habang nag-aayos ako ng buhok, nakita ko sa bintana si Benicio
na naglilinis ng kaniyang motor sa tapat ng bahay nila. Biglang lumabas si Rafael at kumaway. "Benicio pare, halika rito." Nakita ko ang paninigas ni Benicio. Dahan-dahan siyang lumapit sa gate namin. "O pare, nandito ka na pala." Sabi ni Benicio pilit na pinapasigla ang boses pero kitang-kita ang pagkailang sa kaniyang mga mata. "Oo, kagabi lang. Halika, sumama ka na sa amin magsimba. Pagkatapos kakain tayo sa labas." Treat ko, masayang anyaya ni Rafael. Tumingin si Benicio sa akin at pagkatapos ay kay Rafael. "Naku pare, nakakahiya naman. Marami pa akong gagawin sa pier. Huwag ka nang tumanggi, isang pamilya na tayo rito, di ba sabi na humpip?" Sabi ni Rafael habang inakbayan si Benicio. Sa sandaling iyon, lumabas si Aling Soledad. Mula sa kaniyang bahay may dalang walis tingting. Huminto siya at tinitigan ng tatlo sa amin. May ngiti sa kaniyang mga labi, isang ngiti na puno ng kahulugan at panganib. "Ang saya niyo namang tingnan," sabi ni Aling Soledad na may halong pambubuska. "Parang walang itinatagong dumi sa ilalim ng sahig, ano?" Napatigil si Rafael. "Ano dong ibig mong sabihin, Aling Soledad? Anong dumi ang sinasabi mo, Aling Soledad? Diretsuhin mo nga ako." Ang boses ni Rafael ay tumalim. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang tindig mula sa pagiging palakaibigan, naging tila isang asong bantay na nakaramdam ng panganib. Ang hangin sa pagitan naming apat ay naging kasing bigat ng semento. Tumawa ng pilit si Aling Soledad, isang tawang walang katuwa-tuwa. "Naku Rafael, masyado kang seryoso. Ang sinasabi ko lang ang daming putik sa paligid dahil sa ulan. Akala ko ba malinis ka sa bahay? Iyon lang, huwag mong bigyan ng ibang kahulugan." Tinitigan siya ni Rafael ng matagal, bago dahan-dahang tumango. Akala ko kung ano na. Sige Aling Soledad, mauuna na kami." Lumingon si Rafael kay Benicio, na kanina pa hindi makahinga sa tabi ng kanyang motor. "Pare, ayos ka lang. Bakit namumutla ka?" O pare, medyo masama lang ang pakiramdam ko. Baka dahil sa puyat kagabi sa pag-aayos ng kuryente nyo." Mabilis na sagot ni Benicio. Hindi siya tumingin sa akin pero alam kong ang buong pagkatao niya ay nanginginig na sa takot. Siguro hindi na muna ako sasama sa inyo. Magpapahinga na lang ako. Ganun ba? O sige, magpahinga ka na muna. Salamat ulit sa tulong mo kagabi, ha? Sabi ni Rafael habang tinatapik ang balikat ng kaniyang kaibigan. Pumasok kami sa kotse. Habang nagmamaneho si Rafael, hindi ko mapigilang tumingin sa side mirror. Nakita ko si Benicio na nakatayo pa rin doon, nakatingin sa papalayong sasakyan namin. Tila isang taong nakaligtas sa isang malalang aksidente. Pero alam na hindi siya palaging suswertihin. Sa loob ng simbahan, hindi ako makapagdasal. Nakaluhod ako, nakatingin sa krus. Pero ang tanging naririnig ko ay ang mga bulong ni Benicio kagabi. Ang kaniyang mga halik na puno ng pagnanasa at takot. Paano ako hihingi ng patawad sa Diyos kung sa loob-loob ko, hinahanap-hanap ko pa rin ang init na iyon? Pag-uwi namin, sinubukan kong iwasan si Benicio. Pero ang katahimikan sa bahay ay tila mas lalong nagpapalakas sa sigaw ng aking konsensya. Noong hapon, habang natutulog si Isko at nanonood ng balita si Rafael, nakatanggap ako ng tawag mula kay Selena. "Felicidad, kailangan nating mag-usap." "Ngayon na." "Pumunta ka rito sa parlor," utos niya. Nagpaalam ako kay Rafael na magpapagawa lang ng kuko. Pagdating ko sa parlor ni Selena, agad niya akong hinila sa likod, sa maliit na bodega, kung saan walang makakarinig sa amin. "Baliw ka na ba, Felicidad, bulain mo kati," bulyaw ni Selena. Nakita ko si Benicio kanina, parang nakakita ng multo. Sinabi niya sa akin ang nangyari kagabi. Muntik na kayong mahuli ni Rafael. Hindi kami nahuli, Selena. Nakalabas siya, depensa ko, pero nanginginig ang aking boses.
Nakalabas nga siya sa bahay pero hindi siya nakalabas sa paningin ni Aling Soledad Felicidad. Makinig ka sa akin. Itigil mo na ito bago pa dumanak ang dugo. Kilala ko si Rafael, tahimik yan. Pero kapag napuno, hindi mo alam ang kayang gawin. Hindi ko alam kung paano tumigil si Lina. Umiiyak na sabi ko. Ngayon ko lang naramdaman na buhay ako. Ngayon ko lang naramdaman na babae ako. Kay Rafael parang kasangkapan lang ako sa bahay. Kay Benicio pakiramdam ko ako ang mundo niya. Iyon ang akala mo. Pero ang mundong iyan ay gawa sa buhangin felisidad. Isang ihip lang ng katotohanan, guguho ang lahat. Babala ni Selena. Umuwi akong lito. Pero sa halip na matakot, tila mas lalo akong naging desperada. Nang dumaan ako sa tapat ng bahay ni Benicio, nakita kong bukas ang kaniyang pintuan. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Pumasok ako. Nadatnan ko si Benicio na nakaupo sa sahig, may hawak na baso ng alak. Tumingin siya sa akin puno ng hapis ang mukha. Bakit ka nandito, delikado Felicidad? Sabi niya. Pero hindi siya tumayo para paalisin ako. Kailangan kita, Benicio. Hindi ko kayang harapin si Rafael ng mag-isa. Sabi ko habang lumalapit sa kanya. Ayoko na, Felicidad. Tuwing nakikita ko ang mukha ni Rafael, parang sinasaksak ang puso ko. Kaibigan ko siya. Pinagkatiwalaan niya ako. Pero tinraidor ko siya sa sarili niyang kama. Sabi ni Benicio, may luha na sa kaniyang mga mata. Pero mahal mo ako. Di ba tanong ko, hinawakan ko ang kaniyang mukha. Hindi siya sumagot. Pero ang kaniyang mga bisig ay kusa ng yumakap sa akin ng mahigpit. Doon sa dilim ng kaniyang maliit na silid, muli kaming nalunod sa tamis ng aming kasalanan. Nakalimutan namin ang banta ni Aling Soledad. Nakalimutan namin ang tiwala ni Rafael. Ang tanging mahalaga ay ang sandaling iyon. Ngunit ang hindi namin alam, habang nasa loob kami, isang anino ang tumigil sa tapat ng bahay ni Benicio. Isang aninong hindi kay Aling Soledad. Isang aninong pamilyar ang tindig at may hawak na pamilyar na susi. Felicidad, nandyan ka ba sa loob? Boses iyon ni Rafael. At ang kaniyang boses ay hindi na nagtatanong, ito ay boses ng isang taong alam na ang katotohanan. Para akong binuhusan ng nagyayelong tubig nang marinig ko ang boses ni Rafael sa labas ng pinto ni Benicio. Sa loob ng silid na iyon, ang hangin ay biglang naging lason. Tumingin ako kay Benicio. Ang kaniyang mga mata ay tila sa isang taong hihimatayin sa takot. Nanginginig ang kaniyang mga kamay habang pilit na isinusuot ang kaniyang t-shirt. Felicidad, anong gagawin natin, bulong? Bulong niya, ang boses ay halos hindi lumalabas sa lalamunan. Huwag kang kikibo. Magtago ka sa kusina. Utos ko sa kanya habang mabilis kong inayos ang aking buhok at duster. Pinunasan ko ang aking mga labi gamit ang likod ng aking kamay. Pilit na binubura ang bakas ng halik ni Benicio. Huminga ako ng malalim bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Sinalubong ko ang mukha ni Rafael. Hindi siya nakangiti. Ang kaniyang mga mata ay madilim, tila may bagyong nagbabadyang sumabog. Rafael, bakit ka nandito? Tanong ko, pilit na ginagawang natural ang aking boses. Iyon ang dapat kong itanong sa iyo, Felicidad. Sabi mo pupunta ka sa parlor ni Selena. Bakit ka narito sa bahay ni Benicio? Tanong ni Rafael, ang boses niya ay mababa, pero puno ng awtoridad. Ano kasi? Dumaan lang ako. Pagsisinungaling ko, ang utak ko ay nagkukumahog sa bilis. Nakalimutan ko kasing itanong kay Benicio kung nasaan yung resibo ng binili niyang pyesa para sa kuryente natin kagabi. Sabi mo kasi kanina kailangan nating i-check ang budget. 'Di ba? Tinitigan ako ni Rafael. Parang gusto niyang silipin ang bawat sulok ng aking kaluluwa. Resibo sa gitna ng dilim. At kailangan talagang pumasok ka sa loob. Kumatok ako.
Pero walang sumasagot akala ko kung ano nang nangyari sa kanya dahil sabi niya kanina, masama ang pakiramdam niya. Kaya sumilip lang ako sa loob. Sabi ko, pilit na pinapatatag ang aking mga tuhod na tila gawa sa jelo. Eksaktong lumabas si Benicio mula sa dilim ng kaniyang kusina, may hawak na baso ng tubig. O pare, nandyan ka pala. Pasensya ka na nakatulog ako dahil sa gamot na ininom ko. Nagulat na lang ako nang pumasok si Felicidad para manghingi ng resibo. Ang boses ni Benicio ay matatag, pero nakita ko ang butil ng pawis sa kaniyang noo. Ganun ba? Sabi ni Rafael, ang kaniyang tingin ay lumipat kay Benicio. Parang masyado naman kayong nagkakaintindihan sa mga paliwanag nyo. Anong ibig mong sabihin, Rafael? Tanong ko pilit na nagpapakita ng galit para itago ang takot. Pinagdududahan mo ba ako o ang kaibigan mo? Wala akong sinasabi, Felicidad. Tugon ni Rafael habang humahakbang siya papasok sa maliit na bahay ni Benicio. Pinagmasdan niya ang ayos ng silid, ang amoy ng alak, at ang tila gusot na banig sa sahig. Sinasabi ko lang na ang daming tsismis sa paligid at ayokong maging katatawanan sa sarili kong bakuran. Rafael, tama na, sabi ni Benicio. Lumapit siya sa kaniyang kaibigan. Huwag mong idamay si Felicidad sa mga maling hinala mo. Mabuting asawa siya sa'yo. Kung may dapat kang pag-isipan, ako na lang. Dahil baka hindi ko lang naasikaso nang maayos ang bahay niyo kagabi. Tumingin si Rafael kay Benicio, matagal at puno ng kahulugan. Pagkatapos tumalikod siya. Tara na, Felicidad. Umuwi na tayo. Hayaan na muna nating magpahinga ang kaibigan natin. Habang naglalakad kami pabalik sa aming bahay, hindi nagsasalita si Rafael. Ang kaniyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa kaniyang galit. Pagpasok namin sa pinto, agad niyang hinarap si Isko na naglalaro sa sala. Isko, anak, umakyat ka muna sa taas. Mag-uusap lang kami ng nanay mo, utos ni Rafael. Nang makaalis si Isko, hinarap ako ni Rafael. Ang kaniyang mukha ay puno ng sakit na hindi ko inaasahan. Felicidad, alam mo bang nakita ko si Aling Soledad kanina bago ako pumunta kay Benicio? Tumigil ang tibok ng puso ko. Ano? Anong sinabi niya? Sabi niya, Rafael, masyado kang bulag. Ang asawa mo araw-araw na may ibang kuryenteng inaayos kasama ang kalaro niya. Felicidad, totoo ba? Halos sumabog ang boses ni Rafael sa galit at pait. Totoo bang habang nasa kalsada ako at nagpapakapuyat, may ibang lalaking nagpapainit sa kama ko? Hindi totoo. Yan, naninira lang ang matandang... Yan ang takananang. Sigaw ko, ang mga luha ko ay kusa ng pumatak. Rafael, paano mo nagagawang maniwala sa iba kaysa sa akin? Ginamit ko ang pamilyar na sandata ang aking pag-iyak. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya tumugon. Nanatiling matigas ang kaniyang katawan. Gusto kong maniwala sa iyo, Felicidad. Gustong-gusto ko, bulong niya. Pero bakit amoy ng pabango ni Benicio ang suot mong duster? Nanigas ako. Ang pabango ni Benicio ang matapang na amoy ng sandalwood na palagi niyang gamit. Nakalimutan kong niyakap niya ako ng mahigpit kanina bago dumating si Rafael. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng bahay ay muling bumasag. Isang malakas na kalampag ang narinig namin mula sa labas. Kasunod ang boses ni Aling Soledad na sumisigaw sa buong kapitbahayan. Sunog-sunog sa bahay ni Benicio. Huwag kang lalabas, Felicidad. Hayaan mong lamunin ng apoy ang lahat ng kasalanan niyo. Ang sigaw ni Rafael ay mas matalim pa sa kidlat. Hinawakan niya ang braso ko nang napakahigpit, baon na baon ang kaniyang mga daliri sa aking balat. Ang kaniyang mga mata ay hindi na naghahanap ng sagot. Puno na ito ng poot habang nakatitig sa naglalagablab na bahay ni Benicio sa kabilang bakod. Rafael, bitawan mo ako. Masusunog siya sa loob, tao yon.
Rafael, kaibigan mo siya? Pagsusumamo ko pilit na kumakawala sa kanyang pagkakahawak. Kaibigan? Tinuring ko siyang kapatid, Felicidad. Pero anong ginawa niyo? Bulyaw ni Rafael. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Kaya ba amoy na amoy mo siya? Kaya ba hindi ka makatingin sa akin ng diretsyo? Dahil habang wala ako itong apoy na ito, ang nilalaro niyo. Sa labas ang gabi ay naging kulay kahel. Ang usok ay humahalo sa ulan at ang ingay ng mga kapitbahay na nagtatakbuhan na may dalang balde ng tubig ay tila isang malabong ingay sa aking pandinig. Ang tanging malinaw ay ang takot ko para kay Benicio. Tulungan natin siya, Rafael. Parang awa mo na. Pagmamakaawa ko, lumuhod na ako sa harap ng asawa ko. Kahit anong galit mo sa akin, huwag mong hayaang mamatay ang tao. Tumingin si Rafael sa akin nang may pandidiri. Binitawan niya ang braso ko na parang nakahawak siya sa isang maruming basahan. Sige, puntahan mo. Iligtas mo ang lalaki mo. Pero sa oras na lumabas ka sa pintong ito, para sa kanya, huwag mo na kaming ituturing na pamilya ni Isko. Napatigil ako. Lumingon ako sa itaas ng hagdan at nakita ko si Isko. Nakatayo ang anak ko, yakap-yakap ang kaniyang unan at ang kaniyang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Nakita niya ang lahat. Narinig niya ang lahat. Nanay, Papa, bakit po kayo nag-aaway? Nasusunog po ba ang bahay ni Tito Ben? Tanong ni Isko, ang boses niya ay nanginginig sa takot. Hindi ako makasagot. Parang may bumara sa lalamunan ko. Ang pagtingin ni Isko ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal ni Rafael. Isko, pumasok ka sa kwarto mo. Utos ni Rafael, pero hindi niya inaalis ang tingin sa akin. Ano, Felicidad? Sino ang pipiliin mo? Ang pamilya mo o ang lalaking iyan na nagtatago sa nagbabagang bahay? Sa labas narinig ko ang boses ni Aling Soledad. Nasaan si Benicio? Wala bang lalabas sa kanya, Rafael, Felicidad? Tulungan niyo ang kaibigan niyo? Hindi ko na matiis. Tumayo ako at mabilis na tumakbo. Palabas ng bahay, binaliwala ang banta ni Rafael. Tumakbo ako sa ulan patungo sa nagbabagang pintuan ni Benicio. Benicio, Benicio? Sigaw ko habang sinusubukang buksan ang pinto na napakainit na. Felicidad, lumayo ka riyan. Mapapahamak ka. Sigaw ni Selena, nakadarating lang, hinila niya ako palayo. Nasa loob siya, Selena? Hindi siya lumalabas? Humahagulgol na ako. Biglang bumagsak ang bahagi ng bubong ni Benicio. Kasabay niyon ay ang paglabas ni Benicio mula sa bintana sa gilid, sugatan, puno ng uling ang mukha at hirap na hirap huminga. Bumagsak siya sa putikan habang ang apoy ay tuluyang lumamon sa kanyang maliit na tahanan. Lumapit ako sa kanya. Hindi inintindi ang mga mata ng mga kapitbahay. Benicio, salamat sa Diyos, buhay ka. Inangat ni Benicio ang kaniyang ulo. Tumingin siya sa akin. Pero pagkatapos ay lumipat ang tingin niya sa likuran ko. Napalingon din ako. Nakatayo si Rafael sa tapat ng aming gate. Madilim ang kaniyang mukha, basang-basa ng ulan. Hawak niya ang isang maliit na kahon, ang kahon kung saan itinatago ko ang aking mga lihim na sulat at mga bagay na nagpapaalala sa amin ni Benicio. Isang kahon na iniwan ko sa ilalim ng aming kama. Nakalimutan mo itong iligtas, Felicidad. Sabi ni Rafael, ang boses niya ay nakakatakot na kalmado. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon sa harap ng lahat. Kinuha niya ang isang pirasong papel, ang huling sulat na ibinigay sa akin ni Benicio noong nakaraang linggo. Gusto niyo bang malaman kung bakit nasunog ang bahay na ito? Tanong ni Rafael sa mga kapitbahay na nakapaligid. Rafael, huwag pakiusap. Sigaw ko, pero huli na ang lahat. Binasa ni Rafael ng malakas ang sulat sa gitna ng ulan at apoy. Ang bawat salita ng pagmamahalan namin ni Benicio ay naging parang mga latay
na humahampas sa aking pagkatao sa harap ng buong baryo San Roque. Mahal kong Felicidad, ihihintayin ko ang gabi na wala na naman si Rafael. Hihintayin ko ang sandaling muli tayong magiging isa. Tumigil ang lahat. Ang tanging naririnig na lang ay ang lagitik ng apoy at ang paghikbi ko. Tumingin si Rafael kay Benicio na nakahandusay sa putik. Nasunog ang bahay mo, Benicio, dahil sa sarili mong kuryente. Pero ang buhay natin nasunog dahil sa sarili nating katrayduran, sabi ni Rafael. Inihagis niya ang kahon sa nagbabagang apoy ni Benicio. Pagkatapos lumingon siya sa akin nang may malamig na ngiti. Tapos na tayo, Felicidad. At huwag mo nang asahan na makikita mo pa si Isko. Tumalikod si Rafael at pumasok sa aming bahay. Iniwan kaming dalawa ni Benicio sa gitna ng ulan sa harap ng abo ng kaniyang bahay at ang guho ng aking dangal. Layuan mo ang anak ko, Felicidad. Wala ka ng karapatang tawagin siyang sa iyo matapos ang ginawa mo. Ang bawat salitang binitawan ni Rafael ay parang mga pirasong bubog na ibinabaon niya sa aking dibdib. Umaga na pero ang amoy ng sunog mula sa bahay ni Benicio ay nakakapit pa rin sa aking balat, sa aking buhok at sa buong paligid ng aming bakuran. Ang langit ay kulay abo, tila nakikiramay sa guho ng aking buhay. Rafael, pakiusap, huwag mong gawin ito. Anak ko rin si Isko, dinala ko siya sa sinapupunan ko. Humahagulgol kong sigaw habang nakakapit sa gate ng aming bahay. Inilalagay ni Rafael ang huling maleta sa loob ng kaniyang sasakyan. Hindi niya ako tinitingnan. Ang kaniyang mukha na dati ay puno ng pagmamahal ay naging kasing tigas na ng semento. Dinala mo siya sa sinapupunan mo, pero kinalimutan mo siya sa tuwing kayakap mo ang hayop na iyan. Turo ni Rafael kay Benicio na nakaupo sa gilid ng kalsada, nakatitig sa abo ng kaniyang bahay. Anong klasing ina ka? Habang ang anak mo ay natutulog sa kabilang kwarto, ikaw ay nagpapakasasa sa kasalanan. Papa, ayaw ko pong umalis. Nanay, umiiyak na si Isko sa loob ng kotse. Nakadikit ang kaniyang maliit na palad sa bintana, pilit na inaabot ako. Isko, anak. Tatakbo sana ako sa sasakyan, pero hinarangan ako ni Rafael. Huwag kang lalapit sa kanya, Felicidad. Marumi ka. Ayokong madumihan ang isipan ng anak ko ng dumi na dala-dala mo. Sabi ni Rafael, ang boses niya ay gumuho sa sakit, pero puno ng determinasyon. Magpapadala pa rin ako ng pera para sa panggastos mo dahil iyon lang naman ang habol mo sa akin. Di ba ang pera ko? Pero ang anak ko, hinding-hindi mo na siya makukuha. Hindi pera ang habol ko, Rafael. Ikaw, ang pagkukulang mo ang nagtulak sa akin. Sigaw ng batip. Sigaw ko pilit na ibinabalik ang sisi sa kanya. Tumawa si Rafael, isang mapait at nakakangilong tawa. Kasalanan ko pa pala ngayon. Kasalanan ko na nagpapakapuyat ako sa kalsada para magkaroon kayo ng magandang buhay. Kasalanan ko na nagtiwala ako sa asawa ko at sa itinuring kong kapatid Felicidad, napakagaling mong biktima. Pero sa pagkakataong ito, wala nang maniniwala sa iyo. Lumingon ako sa paligid. Ang mga kapitbahay, si Aling Soledad, ang mga kalaro ni Isko, ang mga taong dati ay ngumingiti sa akin, lahat sila ay nakatingin ng may pandidiri. Ang mga bulong-bulungan ay parang mga bubuyog na nanunuot sa aking pandinig. Hay naku, akala mo kung sinong santa iyon pala ay ahas sa damuhan. Narinig kong bulong ni Aling Soledad sa kaniyang kasama. Kawawa naman si Rafael, napakasipag na tao, pinagtataksilan lang. Rafael, pakiusap. Lumuhod ako sa putikan, yakap ko ang kaniyang mga binti. Huwag mong ituloy ito. Ayusin natin ito. Magbabago ako, pangako. Hinding-hindi ko na makikita si Benicio. Huli na, Felicidad. Patay na ang tiwala ko. Sunog na katulad ng bahay ng lalaki mo. Sabi ni Rafael
habang pilit na inaalis ang yakap ko. Diyan ka na. Tutal iyan naman ang gusto mo, di ba ang makasama siya, ngayong wala na akong balakid magsama kayo sa abo. Pumasok si Rafael sa sasakyan at pinaharurot ito paalis. Naiwan akong nakaluhod sa putik, humahagulgol habang tinatanaw ang papalayong sasakyan kung saan daladala ang kaisa-isang dahilan ng buhay ko. Felicidad. Isang mahinang boses ang tumawag sa pangalan ko. Si Benicio. Lumapit siya sa akin, sugatan pa rin ang kaniyang braso at puno ng uling ang kaniyang damit. Tinangka niyang hawakan ang balikat ko para itayo ako. Layuan mo ako. Sigaw ko sabay tulak sa kanya. Kasalanan mo ito. Kung hindi dahil sa iyo hindi mawawala ang anak ko sa akin. Napatigil si Benicio. Ang kaniyang mga mata ay puno ng matinding hapdi. Kasalanan ko lang, Felicidad. Pareho nating ginusto ito. Pareho tayong nagpadala sa nararamdaman natin. Huwag mo namang ibuhos sa akin ang lahat ng sisi. Pero ikaw ang lumapit, ikaw ang hindi tumigil. Sumbat ko pa rin pilit na itinatanggi ang sarili kong pananagutan. At ikaw ang nagbukas ng pinto, Felicidad. Ikaw ang nagpatuloy sa akin kahit alam mong may asawa ka. Mahinahong sabi ni Benicio, pero may bigat sa bawat salita. Nawala ang lahat sa akin. Ang bahay ko, ang dangal ko, ang kaibigang itinuring kong kapatid. At ngayon, pati ikaw sinisisi mo ako. Napaupo ako sa tabi ng kalsada malapit sa guho ng bahay ni Benicio. Ang init na dati ay nagpapasaya sa akin sa piling niya ay napalitan ng isang nakakamatay na ginaw. Wala na si Isko Benicio. Kinuha siya ni Rafael, hikbi ko. Ano na ang gagawin ko? Hindi ko alam, Felicidad. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi na natin maibabalik ang kahapon, sabi ni Benicio habang nakatingin sa malayo. Ang akala nating paraiso ay isang impyerno pala na tayo mismo ang gumawa. Maya-maya lumapit si Selena. Hawak niya ang isang basong tubig at isang tuwalya. Felicidad, tumayo ka na riyan. Pinagtitinginan na kayo ng buong baryo. Tama na ang eksena. Selena. Wala na si Isko. Sabi ko sa kanya pilit na humahanap ng kakampi. Sinabihan kita, di ba sinabihan kita na sa dugo at luha, matatapos ito. Walang emosyong sabi ni Selena. Pero hindi ka nakinig. Ngayon, kailangan mong harapin ang bunga ng mga pinili mo. Hindi ka pwedeng manatili rito sa labas. Pumasok ka sa loob ng bahay mo. Kung matatawag mo pa itong bahay. Tumayo ako ng dahan-dahan sa tulong ni Selena. Tumingin ako kay Benicio. Nakatayo siya doon mag-isa sa gitna ng mga abo. Wala siyang pamilya, wala siyang tirahan. At ngayon, wala na rin siyang kaisa-isang babaeng minahal niya ng patago. Pumasok ako sa aming bahay, ang bahay na dati ay puno ng ingay ni Isko at ng mga kwento ni Rafael. Ngayon, ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng aking pagkakasala. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pumunta ako sa kwarto ni Isko. Amoy na amoy ko pa ang kanyang baby powder. Nakita ko ang isang maliit na laruan, isang kotseng gawa, sa kahoy na niregalo ni Benicio sa kanya noong kaarawan niya. Kinuha ko iyon at niyakap ng mahigpit. Patawarin mo ako, Isko. Patawarin mo ang nanay. Bulong ko sa gitna ng aking mga luha. Ngunit alam ko ang mga salita ng tawad ay walang silbi sa harap ng isang pusong nawasak. At habang nakatitig ako sa bintana, nakita ko si Rafael na bumalik. Pero hindi para makipag-ayos. May kasama siyang dalawang lalaking nakauniporme. Mga pulis. Felicidad Vergara, sigaw ng isa sa mga pulis mula sa labas. Lumabas ka riyan, may reklamo laban sa iyo. Nanginig ang buong katawan ko. Reklamo, anong reklamo? Adultery at concubinage. Narinig kong boses ni Rafael sa labas. Gusto kong mabulok kayo sa kulungan kayong dalawa ng hayop na yan. Sa sandaling iyon, na-realize ko na ang impyernong kinatatakutan ko ay nagsisimula pa lamang.
Ang apoy kagabi ay simula pa lang ng pagsunog ni Rafael sa natitira kong buhay. Iposas niyo na ako, pero huwag niyo lang akong ilayo sa anak ko. Ang sigaw kong iyon ay bumasag sa katahimikan ng umaga sa Barrio San Roque. Nakatayo ako sa harap ng aming gate, nanginginig ang buong katawan. Habang nakatingin sa dalawang pulis na dahan-dahang lumalapit sa akin. Sa likod nila nakatayo si Rafael, ang lalaking dati ay tanging kaligayahan ko ang iniisip. Pero ngayon ay ang siyang naglalagay ng tanikala sa aking mga kamay. Felicidad, sumama ka na ng matiwasay. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa harap ng maraming tao. Sabi ng isang pulis, ang boses niya ay walang emosyon. Rafael, pakiusap, mag-usap tayo. Huwag ganito pagzumde. Pagsusuma mo ko, pilit na inaabot ang laylayan ng kaniyang polo. Ngunit humakbang pabalik si Rafael. Ang kaniyang mga mata ay tila 2 pirasong yelo na hindi matutunaw ng anumang init ng aking mga luha. Tapos na ang oras ng usapan, Felicidad. Binigay ko sa iyo ang lahat, ang buhay ko, ang tiwala ko, ang pangalan ko. Pero anong ginawa mo, dinuraan mo ang lahat ng iyon para sa isang lalaking walang maipagmamalaki, kundi ang pagnanakaw ng hindi sa kaniya. Lumingon si Rafael sa kabilang panig ng kalsada, kung saan hinuhuli na rin ng isa pang pulis, si Benicio. Nakayuko lang si Benicio, hindi lumalaban, tila tinanggap na ang kaniyang kapalaran sa gitna ng abo ng kaniyang bahay. At ikaw, Benicio? Sigaw ni Rafael, sapat na para marinig ng lahat ng kapitbahay na ngayon nakadungaw na sa kani-kanilang bintana. Sana ay maging masaya ka sa kulungan. Doon may sapat kang oras para pag-isipan kung paano mo tinalo ang demonyo sa katrayduran. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng iposas sa aking mga pulso. Ang tunog ng pagkandado niyon ay tila tunog ng pagsasara ng pinto ng aking kinabukasan. Isinakay kami sa magkahiwalay na sasakyan ng pulis. Habang dinadala ako palayo, nakita ko si Aling Soledad na nakatayo sa kanto, may krus na hawak at pailing-iling na nagdarasal, o baka naman ay nagpapakitang tao lang sa gitna ng kaniyang tagumpay na mawasak ako. Sa loob ng presinto, ang amoy ng lumang papel at pawis ay sumakal sa akin. Ipinasok ako sa isang maliit na kwarto para sa interogasyon. Doon muli kong hinarap si Rafael kasama ang kaniyang abogado. Pirapirmahan mo ito, Felicidad, sabi ni Rafael habang inilalapag ang ilang pirasong papel sa mesa. Isang kasunduan na hindi mo nalalapitan si Isko at pumapayag ka sa annulment ng kasal natin sa mabilis na paraan. Kapalit niyon, babawiin ko ang reklamo kong adultery laban sa'yo. Napatitig ako sa kanya. Ganun lang ba yon, Rafael? Pagkatapos ng lahat ng taon na nagsama tayo, ipagpapalit mo ang karapatan ko sa anak ko para lang hindi ako mabulok sa kulungan. Wala kang karapatan, Felicidad. Nawala ang lahat ng iyon nang buksan mo ang hita mo para sa ibang lalaki sa loob ng bahay ko. Sigaw ni Rafael, ang kaniyang galit ay muling sumabog. Huwag mong gamitin ang salitang nagsama. Dahil ang totoo, ikaw lang ang kasama ko sa katawan. Pero ang kaluluwa mo ay matagal nang nasa piling ng iba. Ginawa ko lang yon dahil wala ka? Dahil nakalimutan mo na may asawa ka pa? Balik na sigaw ko, pilit na lumalaban kahit na alam kong talo ako. Kulang ba ang perang pinapadala ko? Kulang ba ang pagod ko? Kung hindi sapat ang pera, sana ay nagsabi ka. Pero ang humanap ng init sa ibang bisig habang ako ay nagpapakapuyat sa kalsada, iyon ay hindi pagkukulang ko. Felicidad, iyon ay pagkukulang ng moralidad mo. Yumuko ako, ang aking mga luha ay pumatak sa dokumentong nasa harap ko. Ang bawat patak ay parang tinta na sumusulat sa katapusan ng aking pagiging ina. Paano si Benicio, tanong ko sa mahinang boses. Huwag mong alalahanin ang lalaking iyon.
Siya ang mas malaki ang pananagutan. Sisiguraduhin kong hindi siya makakalabas ng madali, malamig na sabi ni Rafael. Pumili ka, Felicidad. Ang kalayaan mo o ang pilit mong pagkapit sa anak ko na ikaw rin naman ang sumira ng kinabukasan. Kinuha ko ang panulat. Nanginginig ang aking kamay. Sa bawat titik ng aking pangalan na isinusulat ko, nararamdaman ko ang pagkapunit ng aking puso. Pinirmahan ko ang dokumento. Inalis ng pulis ang aking iposas. Maaari ka nang umalis, Mrs. Vergara, o kung ano man ang itatawag mo sa sarili mo ngayon. Lumabas ako ng presinto na parang isang basang sisiw. Wala akong dalang pera, walang damit, at wala ng pamilya. Nakita ko si Selena na naghihintay sa labas. Felicidad. Lumapit siya at niyakap ako. Halika na sa bahay ka muna. Selena nawala na ang lahat. Hikbi ko sa kaniyang balikat. Pinirmahan ko na ang papel. Hindi ko na makikita si Isko. Iyon ang presyo ng panandali ang sarap, Felicidad. Malungkot na sabi ni Selena. Pero hindi pa tapos ang lahat. Kailangan mong bumangon. Habang naglalakad kami palayo, lumingon ako sa bintana ng selda ng presinto. Doon nakita ko ang mukha ni Benicio sa likod ng rehas. Nakatingin siya sa akin, walang galit, tanging lungkot lang. Itinaas niya ang kaniyang kamay, tila nagpapaalam. Ngunit ang hindi ko alam, habang papalayo ako, si Rafael ay may kausap sa telepono. Sigurado ka ba na hanap mo na ang kinalalagyan nila? Tanong ni Rafael sa kabilang linya. Sige, bantayan mo sila. Sisiguraduhin kong hinding-hindi na sila makakabalik sa buhay ko. May sikretong itinatago si Rafael na mas malaki pa sa aking pagtataksil. At ang sikretong iyon ang susunod na sasabog sa mukha naming lahat. Akala ko ako lang ang marumi sa pamilyang ito, pero may mas mabaho pa palang nakatago sa ilalim ng mga pangako ni Rafael. Nakatitig ako sa isang maliit na notebook na nahulog mula sa lumang bag ni Rafael na naiwan ko sa bahay ni Selena. Habang abala ang lahat sa sunog at sa gulo kahapon, hindi ko napansin na nadala ko pala ang ilang gamit niya. Sa loob ng notebook na iyon, may mga listahan ng mga petsa, mga halaga ng pera, at isang pangalan na paulit-ulit na nakasulat Lourdes. Ano yan, Felicidad? Bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong ni Selena habang naglalapag ng kape sa mesa. Selena, tingnan mo ito. Panginginig kong sabi. Ang mga petsang ito ang mga araw na sinasabi ni Rafael na nakaduty siya sa malayo. Pero tignan mo ang mga resibo ng bank transfer. Hindi ito sa akin ipinapadala. Kinuha ni Selena ang notebook at mabilis itong binasa. Lourdes, sino itong si Lourdes? At bakit sa Pangasinan ang address? Akala ko ba sa Cagayan ang biyahe ni Rafael? Iyon din ang alam ko, Selena. Pero tignan mo ang mga halaga. Mas malaki pa ang ipinapadala niya rito kaysa sa amin ni Isko. Hikbi ko. Habang isinusumbat niya sa akin ang bawat sentimong kinikita niya, may iba pala siyang binubuhay. Diyos ko, Felicidad. Kaya pala ganun na lang siya kabilis magdesisyon na kunin si Isko at palayasin ka. Bulong ni Selena, ang kaniyang mga mata ay puno ng gulat. Ginamit niya ang kasalanan mo para pagtakpan ang sarili niyang baho. Ginamit niya ang pagkakamali niyo ni Benicio para lumabas siyang biktima. Napatayo ako. Ang sakit na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng isang matinding galit. Galit hindi lang sa sarili ko, kundi sa panlilinlang ni Rafael. Kailangan kong hanapin si Rafael. Kailangan kong malaman kung nasaan ang anak ko. Sabi ko habang kinukuha ang aking tsinelas. Sandali lang, Felicidad. Huwag kang susugod ng wala sa sarili. Baka lalo ka lang mapahamak, pigil ni Selena. Isipin mo, hawak niya ang lahat. Hawak niya ang batas, hawak niya ang suporta ng mga tao rito sa San Roque.
Sino ang paniniwalaan nila? Ang isang babaeng nangaliwa o ang asawang nagpapakahirap? Pirm, wala akong pakialam sa sasabihin nila. Si Lina anak ko ang pinag-uusapan dito. Sigaw ko. Eksaktong tumunog ang telepono ni Selena. Isang tawag mula sa isang kaibigan sa terminal ng bus. Ano, sigurado ka ba? O sige, salamat. Sabi ni Selena bago ibaba ang telepono. Tumingin siya sa akin ng may lungkot. Felicidad, nakita raw si Rafael sa terminal, kasama si Isko. Nakasakay na sila sa bus, papuntang north. Kaninang madaling araw pa, nang lata ang aking mga tuhod. North sa Pangasinan dadalhin niya ang anak ko sa babaeng yon. Mukhang ganun na nga ang plano niya. Ginamit niya ang annulment at ang pagpirma mo sa mga papel para tuluyan ka ng alisin sa buhay ni Isko. Sabi ni Selena. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumakbo ako palabas ng bahay ni Selena. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero isa lang ang nasa isip ko ang presinto. Kailangan kong makausap si Benicio. Siya lang ang tanging nakakaalam ng ilang detalye tungkol sa mga biyahe ni Rafael. Pagdating ko sa presinto, nakiusap ako sa gwardya. Dahil kilala ako rito, dahil sa gulo kahapon, pinagbigyan nila akong makausap si Benicio sa loob ng 5 minuto. Nang makita ko si Benicio sa likod ng rehas, halos madurog ang puso ko. Puno ng pasa ang kaniyang mukha, mukhang binugbog siya ng mga kasama niya sa selda o baka ng mga pulis na kakampi ni Rafael. Felicidad, bakit ka bumalik? Mahinang tanong ni Benicio. Benicio, kinuha ni Rafael si Isko. Dadalhin niya sa Pangasinan kay Lourdes. Sabi ko diretso sa punto. Nanlaki ang mga mata ni Benicio. Lourdes, alam mo na napatigil ako. Anong ibig mong sabihin? Alam mo, Benicio. Alam mo na may ibang babae si Rafael. Yumuko si Benicio, hindi makatingin sa akin. Isang gabi noong nagiinuman kami sa pier bago siya umalis, nalasing siya ng husto. Naikwento niya sa akin na may pangalawang tahanan siya sa Pangasinan. Sabi niya mas tahimik daw doon, mas masunurin ang babae. Pero binalaan niya ako. Binalaan niya ako na kapag nalaman mo papatayin niya ako. At bakit hindi mo sinabi sa akin? Sigaw ko, pinalo ko ang rehas. Sana hindi ako nagkaroon ng dahilan para magtaksil kung nalaman ko ang totoo. Sana nagkaroon ako ng lakas na iwan siya ng tama. Dahil natatakot ako, Felicidad. At dahil duwag ako, hikbi ni Benicio. Akala ko kapag nalaman mo iiwan mo siya at mapupunta ka sa akin. Pero hindi ko akalain na gagamitin niya ang lahat para wasakin tayo ng ganito. Winasak tayo, Benicio, winasak niya ang buhay ni Isko. Sabi ko, nasaan si Lourdes sa Pangasinan? Sabihin mo sa akin, sa may Bulinaw, may maliit na tindahan sila malapit sa dagat. Iyon lang ang alam ko, sabi ni Benicio. Felicidad, pakiusap. Mag-ingat ka. Hindi mo kilala ang tunay na Rafael kapag galit. Salamat, Benicio, sabi ko bago tumalikod. Felicidad, tawag niya muli. Mahal kita. Kahit mabulok ako rito, tandaan mo, mahal na mahal kita. Hindi na ako lumingon. Ang pagmamahal na iyon na dati ay nagbibigay sa akin ng init ngayon ay tila isang mabigat na pasanin na lang. Lumabas ako ng presinto at nakita ko si Aling Soledad na nakatayo sa labas, tila naghihintay ng susunod na kabanata ng aking pagbagsak. O Felicidad, saan ang punta natin? Mukhang nagmamadali ka. Iniwan ka na ng asawa mo. Pati ang anak mo, balita ko, ay dinala na sa probinsya. Uyam na, sabi ni Aling Soledad. Hinarap ko siya, hindi na ako natatakot. Aling Soledad, sige lang. Magdiwang kayo sa kasawian ko. Pero tandaan niyo ito. Ang apoy na sumunog sa bahay ni Benicio, baka bukas ay sa bahay niyo naman dapo. Dahil ang tsismis at paninira, mas mabilis pang kumalat kaysa sa totoong apoy. Naglakad ako palayo diretso sa terminal. Wala akong pera pero mayroon akong galit.
At ang galit na ito ang magdadala sa akin sa pangasinan. Ngunit sa kabilang panig ng biyahe sa loob ng isang bus, yakap ni Isko ang kaniyang tatay habang tumitingin sa labas ng bintana. "Papa, kailan po tayo babalik kay nanay?" tanong ni Isko. Tumingin si Rafael sa anak, isang ngiting hindi nakakaabot sa mata. "Hindi na tayo babalik doon, Isko. Pupunta tayo sa bagong nanay mo. Isang nanay na hinding-hindi tayo lolokohin. Akala ko ako ang pinakamakasalanang tao sa mundo dahil sa pagtataksil ko, pero mas hayop pala ang asawang pilit na nagpapakasanto sa harap ng lahat." Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko ang natitirang pera na ibinigay sa akin ni Selena. Ibinalot ko ang aking sarili sa isang lumang jacket pilit na itinatago ang aking muka sa ilalim ng suot na sombrero. Nakaupo ako sa loob ng isang madilim na bus na bumabagtas sa kahabaan ng probinsya patungong Pangasinan. Ang bawat yanig ng bus ay tila suntok sa aking sikmura. "Felicidad, sigurado ka ba rito?" tanong ni Selena bago ako sumakay. "Wala kang laban doon. Estranghero ka sa lugar na pupuntahan mo. Si Rafael may pera at impluensya." "Wala na akong pakialam, Selena," sagot ko habang hinahawakan ng mahigpit ang aking bag. Ginamit niya ang kasalanan ko para itago ang sarili niyang dumi. Kinuha niya ang anak ko para ibigay sa ibang babae. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon. Habang nakatingin sa labas ng bintana, sa mga palayang nadadaanan ng bus, sa ilalim ng liwanag ng buwan, hindi ko maiwasang maisip ang tindi ng panlilinlang ni Rafael. Sa loob ng maraming taon, pinaramdam niya sa akin na ako ang kulang. Pinaramdam niya na dapat akong maging mapagpasalamat dahil pinapakain niya kami. Pero habang ako ay nalulunod sa lungkot at kinuha ang init sa piling ni Benicio, siya pala ay may buo at masayang pamilya sa ibang lugar. Nasaan ang katarungan doon? Bakit ang babaeng nagtaksil ay tinatapon sa putikan, samantalang ang lalaking may 2 pamilya ay itinuturing pa ring haligi ng tahanan? Pagdating ko sa Bolinao, Pangasinan, madaling araw na. Ang simoy ng dagat ay malansa at malamig. Naglakad ako sa mga pasikot-sikot na kalsada, itinatanong ang lokasyon ng tindahan ni Lourdes, malapit sa dagat, gaya ng sinabi ni Benicio. Si Lourdes doon po, sa dulo ng kalyeng iyan. Yung bahay na may tindahan sa harap, kulay asul, turo ng isang mangingisdang kakagising lang. Dahan-dahan akong lumapit sa bahay na iyon. Isang simpleng bahay, maayos at halatang inaalagaan ng isang pamilyang walang itinatagong gulo. Sa harap ng tindahan, nakita ko ang isang babaeng nasa mga edad, 30 rin, nakapusod ang buhok at may kalmado at maamong mukha. Siya si Lourdes. Nagtatago ako sa likod ng isang malaking puno ng niyog nang biglang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Rafael. Naka-short lang siya, may bitbit na kape at nakangiti. Isang ngiting hinding-hindi ko nakita sa loob ng aming bahay sa San Roque, sa loob ng 10 taon. "Lourdes, nasaan na si Isko?" tanong ni Rafael. "Nasa loob pa, natutulog." "Napagod yata sa biyahe niyo kagabi," sagot ni Lourdes habang hinahaplos ang braso ni Rafael. "Sigurado ka ba rito, Rafael? Hindi ba tayo magkakaproblema sa nanay ng bata?" "Wala na siyang nanay, Lourdes," malamig na sabi ni Rafael. "Patay na ang nanay niya sa puso ko. Dito na siya lalaki. Kasama mo at kasama ang mga kapatid niya." Kapatid, halos mapatili ako sa gulat ng may 2 batang maliliit, isang lalaki at isang babae ang lumabas at yumakap sa mga binti ni Rafael. "Papapalaro tayo, sigaw. Sigaw ng mga bata. Napaupo ako sa buhanginan. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag. Hindi lang isang babae ang mayroon si Rafael, may 2 na siyang anak sa kanya. Habang hirap na hirap kaming mag-asawa na itaguyod ang pag-aaral ni Isko, may iba pa palang binubuhay si Rafael
Nang palihim, Felicidad, anong ginagawa mo rito? Isang boses ang narinig ko sa likuran ko. Napalingon ako. Si Isko. Nakatayo siya, hawak ang kanyang tsinelas at ang kaniyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Nakita niya ako. Isko, anak. Lumapit ako sa kanya, pilit na hinahawakan ang kaniyang kamay. Nanay, bakit ka nandito? Sabi ni Papa. Sabi ni Papa, masamang tao ka raw, hikbi ni Isko. Sabi niya, iniwan mo na raw kami para sa ibang lalaki. Hindi iyon totoo, Isko, mahal na mahal kita. Pakinggan mo ang nanay. Lourdes, ipasok mo ang mga bata sa loob. Ang boses ni Rafael ay muling dumagundong. Nakita niya kami. Mabilis siyang tumakbo, patungo sa kinalalagyan namin ni Isko. Hinablot niya ang braso ni Isko at itinulak ito patungo kay Lourdes, na ngayoy gulat na gulat ding nakatingin sa akin. Ang kapal din naman ng mukha mong sundan, kami rito. Felicidad. Sigaw ni Rafael, ang kaniyang mukha ay namumula sa galit. Anong karapatan mong magpakita sa anak ko? Hinarap ko siya, ang lahat ng takot ko ay nawala. Karapatan, Rafael, anong karapatan mo na tawagin akong masamang tao habang may dalawa kang anak sa babaeng iyan? Habang niloloko mo kami ni Isko sa loob ng maraming taon, napatigil si Lourdes. Tumingin siya kay Rafael, pagkatapos ay sa akin. Rafael, sino siya? Sabi mo hiwalay na kayo ng matagal na panahon, bago pa tayo nagkakilala. Tumawa ako ng mapait, isang tawang puno ng puot. Hiwalay, Lourdes, asawa niya ako. Kasal kami. At ang batang kinuha niya sa akin, iyan ang panganay niya. Nagpakahirap ako sa San Roque, habang ikaw naman ang pinaglalaanan niya ng perang galing sa pagtatrabaho niya. Totoo ba ito, Rafael? Tanong ni Lourdes. Nagsisimula na ring manginig ang boses. Huwag kang maniwala sa kanya, Lourdes. Desperada lang iyan. Dahil nahuli ko siyang may kinalolokohang lalaki sa San Roque. Sigaw ni Rafael. Humarap ako sa buong kapitbahayan na nagsisimula ng lumabas. Nagtaksil ako, aminado ako. Pero ang lalaking ito, pinaplano niya ang lahat ng ito. Ginamit niya ang pagkakamali ko para legal na makuha ang anak ko at dalhin sa pamilyang matagal na niyang itinatago. Sa gitna ng sigawan, isang mabilis na kilos ang ginawa ni Rafael. Sinampal niya ako ng napakalakas dahilan upang mapaupo ako sa buhanginan. Umalis ka na rito, Felicidad, kung ayaw mong dito ka na mabulok sa pangasinan. Ngunit bago pa makakilos si Rafael, isang sasakyan ng barangay ang huminto. At hindi lang mga tanod ang lumabas. Kasama nila si Selena at isang matandang lalaki na kilala sa lugar na iyon. Rafael Vergara, kailangan nating mag-usap sa barangay hall, sabi ng matanda. May natanggap kaming reklamo tungkol sa bigamy at pagdukot sa bata. Tumingin ako kay Selena. Ngumiti siya sa akin. Hindi niya ako hinayaang lumaban ng mag-isa. Ngunit habang dinadala kami sa barangay, nakita ko ang tingin ni Isko. Ang tingin ng isang anak na nawalan na ng tiwala sa pareho niyang magulang. At iyon ang pinakamabigat na parusang kailangan kong harapin. Hindi lang ako ang ahas sa kwentong ito, Rafael. Mas malaki ang lason na dinala mo sa pamilyang ito kaysa sa anumang pagkakamaling nagawa ko. Nanginig ang boses ko sa harap ng kapitan ng barangay. Nakaupo kami sa loob ng maliit at mainit na opisina. Sa kaliwa ko ay si Selena, na ang mga mata ay tila nagbabaga sa galit para sa akin. Sa harap naman namin ay si Rafael, na pilit pa ring nagmumukhang kalmado, at si Lourdes na mugto ang mga mata habang yakap-yakap ang dalawa niyang anak sa sulok. Rafael, simple lang ang tanong ko, sabi ng kapitan habang nakatingin sa aming mga dokumento. Sino ba talaga ang legal mong asawa? Dahil ayon sa record na dala ni Mrs. Felicidad Vergara, kasal kayo sa simbahan, 10 taon na ang nakalilipas. At ayon naman sa mga residente rito,
Ipakilala mo itong si Lourdes bilang asawa mo rin. Kapitan, huwag kayong maniniwala sa babaeng iyan. Mabilis na sagot ni Rafael, itinuro niya ako ng may pandidiri. Kaya lang siya narito ay dahil nahuli ko siyang may kinakasamang ibang lalaki sa San Roque. Adultery ang ginawa niya, kaya kinuha ko ang anak ko dahil hindi siya karapat-dapat na maging ina. Adultery. Tumawa ako ng mapait, isang tawang puno ng hapis. At ang tawag ba sa ginagawa mo ay kabutihan, Rafael Bigami? Rafael, iyan ang tawag sa pagkakaroon ng dalawang pamilya ng sabay. Habang isinusumbat mo sa akin ang bawat sentimong ipinapadala mo, habang pinaparamdam mo sa akin na wala akong kwenta dahil hindi ako sapat. May iba ka palang pamilyang binubuhay gamit ang pera na dapat ay para sa amin ni Isko. Humarap ako kay Lourdes. Lourdes, pakinggan mo ako. Hindi ako ang kalaban mo rito. Pareho tayong biktima ng alalaking ito. Pinaniwala kanyang malaya siya. Pero ang totoo, ginamit niya lang ang pangasinan para takasan ang responsibilidad niya sa amin. Totoo ba, Rafael? Humihikbing tanong ni Lourdes. Sabi mo patay na ang asawa mo. Sabi mo matagal na kayong walang komunikasyon. Pero bakit sabi niya? Kagabi mo lang kinuha ang batang iyan. Hindi makasagot si Rafael. Ang kaniyang panga ay nagngangalit at ang mga butil ng pawis ay sunod-sunod na gumagapang sa kaniyang noo. Ang masakit pa, Rafael. Pagpapatuloy ko, inilapag ko ang notebook sa mesa ng kapitan. Narito ang lahat ng ebidensya. Ang mga padala mo, ang mga petsa ng duty mo, na ang totoo ay narito ka lang pala sa Bolinao. Habang si Isko ay nagtatanong kung kailan ka uuwi, habang ako ay nag-iisa sa dilim at naghahanap ng kalinga, narito ka nagpapakasarap sa piling ng bago mong pamilya. Tumahimik ka. Sigaw ni Rafael sabay, hampas sa mesa. Wala kang karapatang magsalita tungkol sa moralidad. Ikaw ang unang bumigay. Ikaw ang nagpatuloy kay Benicio sa bahay ko. Kung naging mabuting asawa ka lang, hindi ko hahanapin sa iba ang kapayapaan. Kapayapaan, halisyat, sabat ni Selena. Ang tawag diyan ay katrayduran, Rafael. Huwag mong ipasa kay Felicidad ang dumi mo. Nahanap lang niya si Benicio dahil matagal mo na siyang iniwan kahit magkasama pa kayo sa iisang bubong. Sa gitna ng sigawan, isang boses ang narinig namin mula sa pintuan. Ayoko na sa inyong lahat. Si Isko. Nakatayo siya sa pinto, basang-basa ng ulan at luha. Ang kaniyang mga mata na dati ay puno ng paghanga sa kaniyang tatay ngayon ay puno na ng muhi. At ang tingin niya sa akin, ang tingin na iyon, ang pinakamasakit, punong-puno ng pagkadismaya. Isko, anak, halika rito. Tawag ko pilit na lumalapit sa kanya. Huwag kang lalapit sa akin, nanay. Sigaw ni Isko. Sabi ni Papa masama ka raw. Pero si Papa, sinungaling din pala siya. May iba siyang pamilya, may iba siyang anak. Kaya ba palagi siyang wala? Kaya ba palagi kayong nag-aaway? Anak, ginawa ko lang ito para sa kinabukasan mo, tangkang paliwanag ni Rafael. Kinabukasan o para sa sarili niyo, sumbat ni Isko. Pareho kayong makasarili, niloko niyo ako. Pinaniwala niyo ako na maayos tayo, pero ang totoo, puno pala tayo ng dumi. Tumakbo si Isko palabas ng barangay hall, papunta sa malakas na ulan. Isko, sabay naming sigaw ni Rafael. Magtatangka sana kaming humabol, pero hinarangan kami ng mga tanod. Dito lang kayo, mag-usap muna tayo ng maayos. May kailangang pirapirmahan at may kailangang panagutan sa batas. Naiwan kami sa loob ng kwarto, 2 asawa, 1 lalaking manloloko at ang anino ng aming mga kasalanan. Sa bawat minutong lumilipas, nararamdaman ko ang bigat ng karma. Ang lihim na pagmamahalan namin ni Benicio ay nagbunga ng iskandalo, pero ang lihim na buhay ni Rafael ay nagbunga ng pagwasak sa buong pagkatao ng aming anak. Masaya ka na ba, Felicidad?
Bulong ni Rafael, ang boses niya ay puno ng kamandag. Nawasak mo na ang lahat. Hindi ako ang nagwasak, Rafael. Sagot ko habang nakatingin sa ulan sa labas. Tayong dalawa ang pumatay sa pamilyang ito. At ang bata, si Isko ang siyang nagbabayad ng utang nating dalawa. Eksaktong bumalik ang isa sa mga tanod, hingal na hingal at namumutla. Kapitan, ang bata si Isko. Naaksidente po sa kalsada, nabangga po ng dumarating na truck. Tumigil ang mundo ko. Ang sigaw ko ay hindi na lumabas sa aking lalamunan. Ang tanging nakita ko lang ay ang madilim na langit na tila bumagsak na sa aming lahat. Kasalanan natin ito, Rafael, pinatay natin ang sarili nating anak dahil sa ating mga kalandian at kasinungalingan. Ang boses ko ay hindi na boses ng isang tao. Ito ay hiyaw ng isang sugatang hayop na nagwawala sa loob ng malamig na hallway ng ospital. Ang aking mga kamay ay puno pa rin ng tuyong putik at dugo ni Isko, ang dugong pumatak sa kalsada habang buhat-buhat siya ni Rafael patungo sa sasakyan. Napasandal si Rafael sa pader, dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kaniyang mukha na dati ay puno ng yabang at poot ngayon ay wala ng kulay. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Hindi ko ginusto ito, Felicidad. Hindi ko ginustong mapahamak ang anak ko. Bulong ni Rafael, ang boses niya ay nanginginig. Pero ginusto mong magkaroon ng dalawang pamilya. Ginusto mong manlinlang. At ako, ginusto kong humanap ng init sa piling ng iba dahil sa pagkukulang mo. Sigaw ko habang dinuduro siya. Pareho tayong hayop, Rafael. At ang inosenteng bata ang siyang nagbayad ng lahat ng utang natin sa langit. Lumapit si Lourdes, umiiyak din at may hawak na panyo. Rafael, ang mga bata kailangan na nating pauwiin. Hindi sila dapat narito. Umalis ka rito, Lourdes, bulyaw ko sa kanya. Wala kang karapatang tumayo rito habang ang anak ko ay nag-aagaw buhay sa loob. Dahil sa'yo, dahil sa pamilyang ito, kaya nawala ang katinuan ni Rafael. Huwag mo siyang idamay, Felicidad. Mahinang sabi ni Rafael, pero walang lakas na lumaban. Siya ang nag-alaga sa akin noong mga panahong pakiramdam ko ay estranghero ako sa sarili kong bahay sa San Roque. Estranghero o naghahanap ka lang ng dahilan para bigyang matwid ang kataksilan mo. Sumbat ko, Silina, tignan mo silang dalawa. Ang kakapal ng mukha. Hinawakan ni Selena ang balikat ko. Felicidad, tama na. Hindi ito ang oras para sa away. Magdasal na lang tayo para kay Isko. Dasal, pakikinggan pa ba tayo ng Diyos, Selena? Matapos nating baluktutin ang lahat ng utos niya, humahagulgol kong tanong. Ilang oras ang lumipas na tila naging mga taon. Ang bawat pagbukas ng pinto ng operating room ay tila isang hatol na aming hinihintay. Lumabas ang doktor, pagod at seryoso ang mukha. Kayo ba ang mga magulang ni Isko? Tanong ng doktor. Sabay kaming tumayo ni Rafael. Opo, Dok. Kumusta po ang anak ko? Nailigtas namin siya sa kritikal na kondisyon. Pero marami siyang bali sa katawan at nagkaroon ng matinding tama sa ulo. Sa ngayon, kailangan nating obserbahan kung magigising siya. Pero kailangan nyo ring malaman na dahil sa pinsala sa kaniyang spine, malaki ang posibilidad na hindi na siya makakalakad ng normal muli. Napaupo ako sa upuan, tila nawalan ng buto ang aking mga binti. Hindi makakalakad. Ang anak ko na mahilig maglaro ng basketball, ang anak ko na masayang tumatakbo, papunta sa akin, tuwing uuwi ako. Hindi na siya makakalakad. Diyos ko, patawarin niyo po kami. Bulong ni Rafael, tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay at doon siya humagulgol ng malakas. Ito na ang kabayaran, Rafael. Sabi ko, ang boses ko ay tuyo at walang buhay.
Ang bawat hakbang na ginawa natin palayo sa isa't isa, ang bawat lihim na pagtatagpo natin sa ating mga kalaguyo, iyon pala ang kukuha sa kakayahan ng anak nating lumakad. Kinabukasan, pinayagan kaming pumasok sa ECU. Nakita ko si Isko, napakaraming tubo sa katawan, balot ng benda ang ulo. Napakaliit niya tignan sa malaking kama ng ospital. Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay. Isko, anak gising na. Narito na si nanay. Hindi na tayo aalis. Pangako hindi na kita iiwan. Bumukas ng bahagya ang mga mata ni Isko. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay kay Rafael na nasa kabilang panig ng kama. Walang ngiti sa kanyang mga labi. Ang tanging nakita ko sa kanyang mga mata ay ang matinding lungkot at isang katanungan na hindi ko kayang sagutin. Nanay, Papa, bakit niyo po ginawa yon? Mahinang-mahina niyang tanong. Hindi kami makasagot ni Rafael. Nagkatinginan kaming dalawa at sa gitna ng aming mga mata, nakita namin ang isang katotohanan wasak na ang aming pamilya. At kahit magising pa si Isko, hinding-hindi na maibabalik ang tiwala na aming sinunog. Paglabas namin ng kwarto, hinarap ko si Rafael. Tapos na ang lahat, Rafael. Isusuko ko na ang laban sa custody. Pero hindi dahil ayaw ko kay Isko, kundi dahil kailangan nating harapin ang kaso nating dalawa. Ikaw sa bigamy at ako sa adultery, sabi ko nang may paninindigan. Gagawin mo talaga iyon. Magpapakulong ka, tanong ni Rafael. Kailangan nating pagbayaran ang lahat, Rafael. Hindi tayo pwedeng magpatuloy na parang walang nangyari habang ang anak natin ay nakaratay dahil sa atin. Doon tayo magsimulang maglinis ng ating mga kaluluwa. Tugon ko. Lumingon ako kay Selena. Selena, pakiusap, bantayan mo si Isko habang inaayos namin ang mga legal na usapin. Ikaw lang ang tanging malinis ang kamay sa amin. Habang naglalakad kami ni Rafael patungo sa istasyon ng pulis sa Pangasinan upang harapin ang aming mga reklamo sa isa't isa, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa aking dibdib. Hindi ito saya kundi ang pagtanggap. Pagtanggap na sa mundong ito ang bawat maling hakbang ay may katumbas na presyo. At para sa aming dalawa ni Rafael ang presyong iyon ay ang aming kalayaan, ang aming dangal, at ang kinabukasan ng aming kaisa-isang anak. Sabi nila panahon ang naghihilom sa lahat ng sugat. Pero sa kaso ko ang panahon ay isa lamang mahabang paalala kung gaano kalalim ang naging pagkakamali ko. 5 taon na ang lumipas. Ang bawat araw na dumaan ay tila isang pahina ng isang aklat na puno ng pagsisisi. Nakaupo ako sa tapat ng aking maliit na tindahan ng mga nilabhang damit dito sa isang liblib na barangay sa labas ng syudad. Ang aking mga kamay na dati ay makinis at tanging haplos ni Benicio ang hinahanap ngayon ay magaspang na at amoy sabon. Ito ang aking buhay ngayon, isang tahimik na pagbabayad puri sa gitna ng mga tumpok ng maruming damit ng ibang tao. Natapos ang gulo sa korte noong nakaraang 2 taon. Dahil sa kagustuhan naming parehong magsimula muli, para kay Isko, nagkasundo kami ni Rafael na iurong ang mga kaso laban sa isa't isa. Ngunit ang pag-urong ng kaso sa batas ay hindi nangangahulugang pag-urong ng parusa ng tadhana. Si Rafael ay nawalan ng trabaho bilang driver matapos mabalitaan ng kumpanya ang kanyang iskandalo sa bigami. Iniwan din siya ni Lourdes nang malaman nito ang buong katotohanan. Ngayon si Rafael ay nagtatrabaho bilang isang mekaniko sa probinsya, inuubos ang kanyang kinikita sa pagpapadala ng sustento at pambili ng gamot para kay Isko. Hindi na kami muling nag-usap bilang mag-asawa. Ang tanging nag-uugnay sa amin ay ang bata na siyang pinakamalaking biktima ng aming mga kasalanan. Isang hapon habang nagtutupi ako ng mga damit,
Isang pamilyar na anino ang huminto sa tapat ng aking pintuan. Isang lalaking may pilat sa braso at may mga matang tila nakakita na ng lahat ng lungkot sa mundo. Benicio, bulong ko. Nakatayo siya roon may bitbit na maliit na bag. Kalalaya lang niya mula sa kanyang sentensya sa San Roque. Mas tumanda siya, mas naging tahimik. Felicidad, mahina niyang sagot. Dumaan lang ako para magpaalam. Lilipat na ako sa Mindanao. Susubukan kong magsimula muli sa pamilya ng pinsan ko roon. Tinitigan ko siya. Wala na ang kislap ng pagnanasa. Wala na ang init na dati ay nagpapaliwanag sa aming mga lihim na gabi. Ang tanging natira ay ang malamig na realidad na kami ay dalawang taong nagkasalubong sa gitna ng maling daan. Kumusta si Isko? Tanong ni Benicio. Nasa rehabilitation center pa rin siya. Sagot ko pilit na pinapatatag ang aking boses. Nakakalakad na siya ng bahagya gamit ang saklay, pero ang kaniyang sigla, ang kaniyang tiwala sa amin iyon, ang hinding-hindi na muling makakalakad. Yumuko si Benicio. Patawarin mo ako, Felicidad. Patawad sa lahat. Pinatawad na kita, Benicio. Matagal na, sabi ko habang nakatingin sa malayo. Pero hindi ko alam kung kailan ko mapapatawad ang sarili ko. Naglakad palayo si Benicio nang hindi na muling lumingon. Alam naming dalawa na ang anumang pagtatangka naming muling magsama ay magiging isang malaking insulto sa lahat ng nawasak namin. Ang aming pag-ibig ay isang apoy na nagnininga sa simula, ngunit abo lamang ang iniwan sa huli. Pagkalipas ng ilang buwan, dinalaw ko si Isko. Ngayon ay 18 taon na siya. Nakaupo siya sa isang wheelchair, sa hardin ng center, nakatingin sa mga ibong lumilipad sa langit. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang balikat. Isko anak, kumusta ang therapy mo? Tumingin siya sa akin. Wala na ang galit sa kaniyang mga mata, pero wala rin ang dati niyang lambing. Ayos naman po nanay, sabi ng doktor. Baka sa susunod na buwan ay makauwi na ako sa inyo. Salamat sa Diyos. Sabi ko pilit na ngumingiti. Nanay, tawag ni Isko, ang kaniyang boses ay seryoso at malamig. Nagkita kami ni Papa noong 1 linggo. Sinabi niya sa akin ang lahat. Tungkol sa inyo, tungkol kay Tito Ben, at tungkol kay Lourdes. Napatigil ako. Isko, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko na kayo sinisisi. Sabi ni Isko habang nakatingin sa kanyang mga binti na hindi na muling magiging kasing liksi ng dati. Naintindihan ko na ang lahat. Naintindihan ko na ang tao ay marupok at ang pag-ibig ay pwedeng maging isang napakalaking kasinungalingan. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Sabi ni Papa binasag niyo raw ang pamilya natin. Pero sa totoo lang nanay, hindi niyo lang binasag ang pamilya. Binasag niyo ang paniniwala ko na ang mundo ay isang ligtas na lugar. Napayakap ako sa aking sarili. Ang bawat salita ni Isko ay parang isang hampas ng latigo sa aking konsensya. Hindi ko kayo mapapatawad ng buo ngayon nanay. Pero pipilitin kong mabuhay ng maayos para sa sarili ko. Huling sabi ni Isko bago niya pinaikot ang kaniyang wheelchair para pumasok sa loob. Habang naglalakad ako pauwi sa aking maliit na silid, na-realize ko ang isang mahalagang aral. Ang pag-ibig ay hindi sapat na dahilan para pumatay ng dangal at sumira ng tiwala. Ang pagkukulang ng isang asawa ay hindi sapat na dahilan para gumawa ng panibagong pagkukulang sa iyong moralidad. Lahat tayo ay may krus na pinapasan. Akala ko noon ang pagtakas sa piling ni Benicio ang aking kaligtasan. Pero ang totoo iyon ang aking pagkabilanggo. Ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa pagtatago sa dilim, kundi sa pagharap sa liwanag, gaano man ito kasakit. Ngayon sa tuwing naririnig ko ang ulan sa bubong ng aking tindahan, hindi ko na naaalala ang init ng yakap ni Benicio.
Ang tanging naaalala ko ay ang tunog ng pagguho ng aking pamilya at ang malamig na tingin ng aking anak. Sa mga nakikinig, sa aking kwento sana ay maging babala ito sa inyo. Ang bawat bawal na bunga ay matamis sa simula, ngunit sa bawat kagat may lason na dahan-dahang papatay sa lahat ng mahahalaga sa inyong buhay. Huwag ninyong hintaying maubos ang lahat bago kayo magising. Dahil sa dulo ang tanging maiiwan sa inyo ay ang inyong sarili, ang inyong mga luha, at ang mga abo ng isang buhay na sana ay naging masaya. Kung pinili lang nating maging tapat